so that we can okay. This is this, this- okay. Okay, so now we are live on our FB page at ang ating mga kapatiran ay makapagsubaybay po sa ating pag-aaral ngayong hapon, no? At ito po ay every Monday at 2 o'clock in the Philippines. At patuloy po tayong mag-aaral dito sa Present Truth. At ang ating title po ngayon ay When the Rain Falls. This is about the latter rain. Okay, so kung ano po yung latter rain. At alam po natin na last week atin pong napag-aralan yung When the Spirit Comes. So na take up po natin ang pagka-importante po ng Spirit of Prophecy. The Spirit of Prophecy is actually the mode of communication na kung paano ang Panginoon nagka-communicate po sa kanyang bayan. At ating po na-take up ang part 1 at part 2. Ang part 1 po ay patungkol po doon sa Universal Dairy. Ang Universal Dairy po ay food for the latter days, which because of the abundance of milk, the people will be fed with butter and honey. Ano? At yung napag-aralan po natin ay hango po roon sa Isaiah chapter 7, verse 15, 14 and 15, na there is a young man who nourish the young cow and two sheep. Yan po yung pag-aaral doon sa chapter 7, verse 14 to 22. Actually, yan po yan mga kapatid. At atin din po na-discuss ang part 2. Yung part 2 po noon ay Zechariah chapter 4. Na yung Zechariah chapter 4, it's about the golden bowl, which there are two olive trees standing on the left-hand side, right side and left. And there is a candlestick. And then on the top of that is a golden bowl. At sa golden bowl, mayroon pong two pipes that actually drawn or empty themselves with through the oil. So ang oil from the olive trees ay patungo po doon sa golden bowl. At ang golden bowl ay meron pong pitong pipes that signifies or symbolize the ministry or the Bible workers or the teachers that will draw their oil from the golden bowl. And then the golden stick is actually the church. So para magliwanag yung church, there is a need of the minister to get their oil from the golden bowl, not from their head bowl. Okay? Not in the private interpretation. Kaya marami po ngayon ang naging iglesia or maraming denomination dahil ang ginagamit po nila ay yung head bowl. Hindi po doon sa golden bowl. At kahit po sa ating iglesia, Seventh Adventist ay yan po yung kaya nga po si Ellen G. White ay nagsabi na dapat pag-aralan yung Zechariah chapter 4. Yan po ay makikita sa Testimonies for the Church, Testimonies for the Ministers, page 188. So yan po yung ating introduction doon sa pagbalik aral po sa ating lection last time. Now, dito po tayo ngayon sa pag-aaral. Ano pong purpose nito? Ang purpose po nito ay to reveal what the latter rain is, when, and how it will come. And then what we should do to prepare for it. So ang introduction po dito at after po nito ay manalangin po tayo para ilingin natin sa Panginoon ang kanyang basbas. Sabi po rito sa Joel
Joel chapter 2 verse 23 and 28. Pwede pong basahin sa Tagalog. Joel chapter 2 verse 23 and 28. Dahil dito po napaloob at sentro ng ating pag-aaral ngayong hapon. Joel chapter 2 verse 23 and 28. Brother, naririnig po ako. Yes. Joel chapter 2 verse 23 and 28. And po or 2? 23 to 28 or 23 and 28? 23 and 28 lang po. Kayo nga'y mga tuwa, kayong mga anak ng Zion, at mga galak sa Panginoon ninyong Diyos, sapagkat kanyang ibinibigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat na sukat, at kanyang pinalalagpak ang ulan dahil sa inyo. Ang maagang ulan at ang huling ulan sa unang buwan. Verse 28, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga gugula, ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip, ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Okay. So dito po ay mapapansin po natin yung dalawang bahagi po ng pag-pour out ng Espiritu, no? Yung una ay mga tuwa nga kayo, mga anak ng Sion, at mga galak, ano, rejoice in the Lord your God, na kung saan ay siya po ang magkakaloob, magbibigay ng former rain moderately, katamtaman na ulan, at he will cause to come down for you the rain, okay, the former rain and the latter rain in the first month. And so ibig sabihin nito, yan po yung una, no, na magbibigay po ang Panginoon ng former rain and the latter rain in the first month. At ito po nga ay tinatawag natin na yung former rain is the early rain and the latter rain. At ang latter rain po yung darating po yan, dalawang pan din po, actually sa dalawang phases. Una ay message and then pangalawa ay power. Kaya nga po dito sa verse 28, sinabi po rito, and it shall come to pass afterwards. So pagkatapos noon, ay mayroon po, ano pong gagawin? That I will pour out my spirit upon all flesh. So sa lahat na po yun, sa lahat ng flesh ay yun na po yung kapangyarihan. Meron na pong power na it will be easy for God's people at that time na maibalita ang mensahe. So, to evangelize the world, dahil yun na po yung pag-gather ng great multitude, the loud cry. Okay, so yun po yung bahagi dito sa ating pag-aaral na kung paano po mangyayari ito. Okay, na tayo muna ay humiling ng Banal na Espiritu sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama, sa muli, sa hapong ito kami ay nagpapasalamat Panginoon na kami ay niyong tinipon virtually para po ipagpatuloy ang aming pag-aaral po sa mga malalalim na mga propesiya na kung saan ay karamihan po sa aming mga Seventh-day Adventist ay hindi po masyadong naunawaan ng mga bagay nito, na kung saan ay nais po namin na sa pamagitan po ng kapangyarihan ng inyong Banal na Espiritu ay amin pong maunawaan at maintindihan ito para kami rin po ay maging handa na kung ito po ay darating at maging bahagi po kami sa huling ulan na inyong ipaulan sa lahat ng laman. Amin pong inasahan na ito ay mangyari sang-ayon lamang po sa inyong kalooban. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy. We will dig more on
the book of Zechariah, Zechariah chapter 10, verses 1 and 2. Basahin ko na lang sa English and then i-explain po natin sa Tagalog. Ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. So dapat po ating hilingin sa Panginoon ang ulan. Ang ulan sa panahon ng huling ulan. So the Lord shall make bright clouds para ang Panginoon ay maglalatag o magpahayag o magpakita, magagawa ng bright clouds and give them showers of rain. So ibig sabihin, kung tayo po hihiling ng latter rain, ang Panginoon po ay mag-cause ng bright cloud na kung saan itong bright cloud ay magkuhan po siya ng abu-abu, yung showers of rain. Ibig sabihin, yan po ay hindi siya talagang malakas na ulan, kundi yan po ay mag-prepare po sa kapangyarihan, okay, sa power. Dahil kung bubuhos na po yung malakas na ulan, ay at least nahanda na po yung aanihin, okay? Yun po yung kandito na kung saan ay and give them showers of rain. So may showers of rain to every grass. Sa bawat hilamon or damo. Bawat damo sa basan o sa field. So yun po yung napag-aralan natin sa ating leksyon, Sabbath School lesson, na yung grass actually is people. Okay? So yung grass na yan, ang nabasa natin sa ating Sabbath School lesson, yung ang damo ay natutuyo. Ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala kailanman. So ibig sabihin, nagpapatuloy ang salita ng Panginoon. So the Word of God is everlasting. So ito po, yung tao ay nawawala. They actually nawawala po ang siyempre nawawala din ng gana, nawawala yung kasigasigan minsan, nawawala kasi yun po yung kalagayan ng tao. Kaya kailangan po ng Espiritu ng Diyos na magpapalakas po sa kanya. Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos ay talagang patay po yan. Okay, so sabi po nga rito, for the idols have spoken vanity, and the diviners have seen a lie, and have told false dreams. They comfort in vain. Therefore, they went their way as a flock. They were troubled because there was no shepherd. So yan po ang nangyayari sa kalagayan ng tao pag hindi po siya nakareceive ng ulan. Okay? Ng mensahe. So ibig sabihin, atin pong alamin ngayon kung ano po bang ulan na ito. Dahil dito po ay literal na ulan. Parang literal na ulan po yan ang sinasabi dyan. Pero ito po ay propesya na kung saan ay we need to ask. Sino ba naman ang gusto na umulan ng pag mainit, sobrang init, talagang kailangan mo po ng ulan. Pero at this time, sabi nga po rito, ask ye of the Lord rain in the time of the latter rain. Dahil alam po natin na mayroon pong latter rain na ibubuhos po ang Panginoon sa lupa. Kaya we are actually counseled to ask for the rain. At yan po ay kanyang gagawin dahil magkaroon po siya ng bright clouds at mag-shower siya ng rain, ng ulan. Kaya magpapadala po siya ng mensahe. Okay, so alamin po natin, tingnan natin sa banal na kasulatan kung ano po yung latter rain. Okay, what is a latter rain in the Bible? Especially when we study the background, the historical background, Leviticus chapter 23, 9 to 15 says there, kuha na lang po ninyo, isulat na lang po ninyo para at least mayroon po kayong reference pag bakante kayo, basahin ninyo. Sabi po rito, ang konteksto niyan ay there are two important rains in Palestine.
Kaya ito po ay naisulat, sulat ni Moses na kabahagi po ito sa Pentateuch, yung 5 books of Moses. Yung Leviticus chapter 23 verse 9 to 15 ay nagsasaad po dyan na mayroon pong dalawang importante na mga ulan sa Palestine. Una, yung former rain in November. That is actually the 8th month. 8th month, November. And then to germinate the seeds and the latter rain in March. March naman ang kwan dito. Bali sa pag-aaral. Pero doon sa ating pag-aaral sa flood, ay April po yung ating nakwan doon. Kasi actually magkakwan lang po yan, magka-overlapping lang siya. Kasi latter part of ng March ay nandyan po yung actually yung bilang ng araw na kung saan ay talagang pinag-combine po nila yan. So nagkaroon ng kalituhan po dyan sa mga months. Pero yan po ay kabahagi March and April, magkakwan po pa po yan, may kasama pa po siya. So kaya nga po doon sa ating study na yon ay April yung nilagay natin doon. Dito po sa kwan natin ay partly sa huling bahagi ng March ay kasama po yun sa isang buwan ng first month of the year. Na kung saan dito po to mature the grains in the cobs or ears for the harvest of the first fruits in April and May. Dahil mayroon pong yung pag-aani sa April and May. So ito po yung second na month. Mayroon pong pag-aani dyan. Okay, so sabi nga po dito sa Council ni Ellen G. White, sa Christ Object Lesson, page 17, natural things were the medium for the spiritual. Kaya nga po ginagamit yung mga natural things para ipahayag po yung mga spiritual things, para maunawaan po natin kung paano ba ang sinasabi nila na pagbuhos o latter rain na yan. So, pinag-ano po yan, sinalarawan sa pamagitan po ng agriculture, na kung saan ay para magkaroon ng pagtubo po ay meron pong tinatawag na early rain. So yun po yung unang ulan na pagdating pong ng November, sa panahon na yon ay at least may bungkalin sila, hindi matigas yung lupa. Kasi pag matigas po yan ay mahirap po mag-araro. So at that time ay uulan. Talagang po ihanda yung lupa para at least may makapagtanim at makatubo po siya, maka-germinate siya. So pag mag-germinate na yung tanim mo doon, then yung latter rain, ito na po yung magpa-mature. So ibig sabihin, yung latter rain is actually to mature for the harvest. Bago po yung mag-harvest, ay talagang immature muna. Mag-mature muna yung pananim para handa na siyang anihin. So leading thus from the natural to the spiritual kingdom. So ito po yung proseso ng pag-aaral po sa propesiya na kung saan ay pinakita po ng Panginoon sa pamagitan po ng mga natural na mga bagay para ipahayag po yung spiritual things. Therefore, the former and the latter rain, the harvest must have spiritual application. So ito po yung ating premise dito, na dahil ito ay natural na mga bagay, kaya nga po we are dealing with spiritual things. Kaya there should be a spiritual application on these things, na hindi po siya literal na ulan na dapat hilingin natin. Ano po ba yung spiritual rain? Ito na po yung ating gagamitin ng mga teksto to actually explain kung ano po yung spiritual rain. Sabi po rito sa Deuteronomy 32 verse 2, my doctrines shall drop like rain, as the small rain upon the tender herb, as the showers upon the grass.
Okay, so sinabi po doon kanina sa binasa natin, si Karaya, chapter 10, verse 1 to 2, na ask, maghingi o humingi ng ulan sa mauling ulan. Para ang Panginoon ay He will make a bright cloud and it will cause to have a shower of rain. Okay? So shower. So yan na po yung tender falling of the rain is actually the doctrine. Kaya ito po yung mga pinag-aralan natin. Kaya nagpapadala po ang Panginoon ng kanyang mga mensahe to prepare God's people. Kaya kung hindi po tayo makatanggap ng mensahe, paano po tayo makatanggap ng power? Okay? So, the message is actually prerequisite para doon sa power na tatanggapin. But dahil during the loud cry, ay may power na po yun. There will be a powerful evangelization of the world. Sa ngayon po ay mahirap mag-evangelize, di po ba? Mahirap. Dahil may mga prejudices pa at wala pa talagang pan po, mga kapatid. Pero during that time, pagdating po ng loud cry, ay all flesh will be given. Kasi magkuhan nga po siya, magpaulan ng latter rain. Yung latter rain na yon ay with power na. Ang una doon na darating sa tao, sa atin, maghanda po yon. Okay, kaya may shower of rain. Yung shower of rain na yan, mga doktrina o mga katuruan, mga present truth, mga katotohanan na maghahanda sa atin para pagbuhos ng latter rain, yung power, yung kapangyarihan. Kasi ang kapangyarihan na yan ay magaganap kung ang lahat ng laman ay may bukas na siya. Ibig sabihin, ang Panginoon ay gagawa ng kaparaanan na itong sanglibutan ay saturate po siya na ang lahat ng mga tao ay makaalam and they will actually be evangelized. Kaya great multitude nga po eh. Ang great multitude, hindi po mabilang yan. Kaya nga po doon sa Revelation, sa ating pag-aralan din na sa present truth, ay may dalawang klase po ng mga pinahayag po doon sa chapter 7. Yung 144,000 and the great multitude. So ang 144,000 is the one that is actually prepared. Preparation po yun. Na God is preparing these people that they may have the power to preach during the loud cry. Kaya nga po ay sa early writings, mabasa rin po natin yan sa 277, that there is another angel that will give force and power to the third angel's message and it will swell into a loud cry. Yan po yung tinatawag na loud cry na magkaroon na po ng malakihang evangelisasyon sa sanglibutan. Kaya unahin muna ng Panginoon, ibigay yung mensahe to prepare. Kaya kung hindi ka nakatanggap ng mensaheng ito, how can you be prepared? Kaya kawawa po ang walang alam na they reject the message, so they cannot receive the power. Okay, patuloy po tayo. Sabi po rito, ito na po yung sinasabi ko sa Isaiah chapter 40, verse 6 to 7. Pakibasa nga po ito para at least mas clear po tayo. Isaiah chapter 40, verse 6 and 7. Na binabanggit po dito na yung grass is people. Sige po. Wala pong naririnig. Hello. Ayan. Ang tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing, at sinabi ng isa, ano ang aking idadaing? Medyo mahina ang dating mo, Sister Veronica. Amay na po ba? Oo. Si sister, ano na lang po. Ngayon na po kasi yung ano dito. Okay. Okay, so dito po ay nasasabi po rito na kung saan ang
Okay, basahin ko doon dito sa English. Sabi po rito sa Isaiah 40 verse 6 and 7. Sabi po, the voice of the Lord, the voice said, cry, and he said, what shall I cry? Oh. So may tinig na nagsasabi, iyak. Ano ang aking iiyak? Sabi rin po, sabi, all flesh is grass, and all the good godliness thereof is as the flower of the field. The grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people is grass. Okay, so dito po ay pinapatunayan na ang grass po ay sa Bible prophecy are people. Kaya nga po yung ulan na tatama doon sa grass, it will actually make the grass to mature na kung saan yan po tutubo po siya. Okay? At ang sinasabi po rito sa Matthew 13:38, the field is the world. So, uulan nga po at yung sanglibutan ay siyang recipient of the message. Especially the field that is talking about here is not as a whole or as a general, but it is particular with the church. Dahil sabi po dito sa Christ Object Lesson, page 70, the field Christ said is the world, but we must understand this as signifying the church of Christ in the world. Dahil yung tumatanggap po ng mensahe ng Panginoon ang kanyang bayan. Okay? So, hindi lahat ng sanglibutan po ay tumatanggap ng kanyang salita. Kaya nga po ito ay directed to those people who will receive the message. So, they are actually specifically the Seventh-day Adventists. At ito po yung una kasi na mag-mature. Kaya magkaroon po ng harvest. Okay? Yung pag-harvest po, ang kanyang resulta ng harvest ay yung 144,000. Yun po yung actually yung mga kabahagi po sa pag-explain doon bakit may 144,000. Dahil mayroon pong tinatawag na pagbigay ng mensahe to prepare them in order for them to receive the power. Okay? The latter rain. Okay, sabi pa po rito na kung saan ay latter rain is another message to SDA. Ito ay kasi kung bakit sabihan pa tayo na hilingin. Ibig sabihin ay mayroon ka ng message. Mayroon pong natanggap na message, pero mayroon pong latter rain. Kasi ang former rain ay naibigay na nga po. At alam po natin, ang former rain ay yung mensahe na binigay ni Sister Ellen G. White. Yung Sister Ellen G. White is the spirit of prophecy na kung saan yun po ang nagtipon ng ating mga members sa church. So the church now is becoming a mountain. Kaya nga ba lumaki ang ating church. Pero hindi natin naunawaan na paglaki, paglubo ng ating church ay nakasama pala ang mga tares, yung mga panirangdamo. Kaya hindi po tayo maka-expect na ang ating iglesia ay puro banal. Okay? Yan po yung katotohanan dyan. Kaya ang pag-gather po ng fish, ang pagkuhan po ng fish, tawag nito, paglayag ng net, ay paghugot noon, dala pati yung mga bad fish at saka good fish. Kaya dalhin po yun sa shore. Okay? Pagdala sa shore, sa dalampasigan, pipiliin nila kung ano ang good fish. Kasi may mga fish doon na hindi kinakain. Ibig sabihin ay bad. Okay?
So, pipiliin pa po yun. So, ibig sabihin, ganun din po sa ating iglesia. That there are people who have been added to the church, ngunit hindi po sila converted. Okay? So, mapalad yung mga taong converted na talagang nakuan sila ba, naturuan po sila. Kaya yung mga konvertido at inuudyukan ng banal na espiritu, naghingi sila. Can you give me the message? Kaya na ito po, mayroon po tayong studying ganito. Dahil ang isang kabataan natin ay naghingi ng aral po. Kaya dito po tayo ay nagpapatuloy at nagbibigay po ng aral because this is actually the latter rain message. Ang message na maghahanda po sa atin sa latter rain. Okay. Now, patuloy po tayo. A message to revive the Seventh-day Adventist Church. Dahil alam po natin ang ating iglesia ay nakikita natin na parang gumagaya sa sanglibutan, ano? Parang retreating toward Egypt. At sabi nga po sa testimonies na the church is steadily retreating toward Egypt. Testimonies for the Church, Volume 5 po yan. At mababasa rin po natin yan. Sabi rito, is there any more message to the SDA Church apart from the three angels message? Ito po yung mga katanungan na mayroon pa bang ibang message? Ito po yung sagot. Councils on Writers and Editors, page 34 and 35. Sabi po rito, let no one come to the conclusion. Walang mag-conclude sana na walang darating na mag-conclude na that there is no more truth to be revealed, na walang katotohanan, wala nang katotohanan na ipahayag. Many gems are yet scattered. Mayroon pang mga katotohanan na nakakalat that are to be gathered to become the property of the remnant people of God. So nakalat po yan sa buong Biblia na dapat ating i-gather. I-gather po yan para maging kabahagi po ng nalabi na iglesia ng Diyos. There is no excuse for anyone. Wala pong excuse sa mga taong na hindi makarating sa katotohanan. No? There is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed. Dahil kontento na sila sa mensahe. Hindi po sila makalagpas dito na kung saan ay hindi po sila maka-excuse niyan na wala ng mensahe. Mayroon pa po ang Panginoon na ipagkaloob po sa kanyang bayan. And that our expositions of the scripture are without an error. Yan po ay yung isip ng karamihan po na tama na to ang ating tinuturo. Walang mali dito. So parang infallible na ba? Pag sinabing infallible, ay hindi na nagkakamali. Kahit si Kwan nga po kahit si William Miller ay nagkamali din po. Ang una niyang prediction ay 1843. Pero nagkamali po siya. Kaya dinagdagan niya hanggang umabot mo doon sa date ng October 22, 1844. Pero dumaan din po siya sa pagkakamali. Ganon din po sa ating iglesia. Mayroon pong mga katuruan sa ating iglesia na dapat ating isaya sa atin kung tama o mali. Katulad po dito sa pag-aaral natin sa Daniel 2. Akala ko po sa Daniel 2 ay second coming na po yun, yung stone na yun. Pero kung iyong suriin sa banal na kasulatan, ang stone was cut out of the mountain. At sinuri ko po mga kapatid kung anong kahulugan ng cut out. Bakit ma-cut out siya? Kung si Kristo po yung na-cut out na yon, ay ibig ba sabihin ay i-cut out siya sa langit? Ano ba ang kahulugan ng cut out sa original niya na Hebrew? Akin pong tiningnan, ang Hebrew word na cut out doon, kasi English na yung binabasa natin, sa original na Hebrew ay gizar. Ang gizar po, ibig sabihin yan ay to quarry. Pag nag-quarry po, anong nangyayari sa quarry?
Di po ba sa mountain, napakaingay po yan. Kasi mayroong nagsasapsap ng mga bato. Sinasapsapan po yung mga bato. Na nagkakwari po ay kinukuha yung mga bato. Nagkakaroon na po ng shaping. Katulad po sa panahon ni King Solomon. Nagpatayo po sila ng temple. Hindi po sila nagkwari ng mga bato doon mismo sa lugar ng templo na ipatatayo. Kundi doon po sila sa bundok dahil ang mga bato na kanilang ilalagay sa templo ay nanggaling sa bundok. Okay? So yung bundok na yun po ang may quarry. So ayon doon sa Daniel 2 ay the stone was cut out sa pagkasalin po sa original na language niya, ang bato ay sinapsapan or quarry. There is actually a quarry that happens in a mountain. Kaya nga po itong bato ay hindi po siya second coming. It's actually the people of God that will be the subjects of God's kingdom. Kaya He will establish the kingdom of Christ. The kingdom of Christ, yun po ay tatayo niya sa lupa. Okay? Para mapatunayan na may kaharian si Kristo dito sa lupa. Kasi inaangkin po ito ni Satan eh. So yun po yung mga katuruan na dapat ating suriin na ay may munting pagkakamali yata sa ating mga doktrina. Kaya ito po yung sinasabi dito sa talatang ito na there is no excuse for anyone in taking the position that there is no more truth to be revealed, and that all our expositions of the scripture are without an error. Akala natin tamang-tama na. Kaya nga po dapat ating usisain kung tama po ba, dahil ito po ay nangyari sa kapanahonan din po ni William Miller na nagkamali din po siya sa kanyang pag-aral sa cleansing of the sanctuary, na ang aplikasyon niya po ay mali din. So mayroon pong mga pagbabago na kung saan ay God reveals the truth in due time, in due season. Kaya mayroon pong meet in due season, present truth. So sa atin ngayon mga kapatid, sabi rito, age will not make error into truth. Sabihin ng iba ay tagal ko na ito pinaniniwalaan eh. Hindi po yun ang kasiguruhan na keso matagal mo nang pinaniniwalaan ay tama na yon. No, it's not. Kaya nga suriin natin kung tama po ba or may kakulangan. Okay? Now, the Bible and SOP speaks. Mayroon pong katotohanan na kanyang ipahatid sa iglesia. At ito po ay nasa propesya. Sabi po rito, behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Now, ito po isa sa mga contention among Seventh-day Adventists. Bakit po? Dahil may lumalabas na mga grupo katulad ng Elijah movement. Dahil dito sa teksto na ito. Okay? May Elijah movement na ang kanilang founder ay Korean. At yun po ay actually doon sa Mindanao banda, yung mga Elijah movement. Ngayon, ang sabi po ni Ellen G. White patungkol po rito, Malakay chapter 4 verse 5 ay may comment po si Ellen G. White yan. Ano pong sinabi niya? Sabi sa TM, Testimonies to Ministers 475. Ano pong kapag-sabi? Prophecy must be fulfilled. Anong prophecy ito na dapat ma-fulfill? Malakay chapter 4 verse 5. Quoted. So, kinote po yan ni Ellen G. White. Okay, kung kinikilala po natin na si Ellen G. White ay propeta ng Panginoon na siyang nagbukas ng mensahe para may bigay po sa ating iglesia, ay kung siya pong kinikilala nating propetisa ng ating iglesia, then dapat pansinin po natin ito. Dahil sinabi niya, prophecy must be fulfilled. So ang mga hula dapat ay matupad. Somebody
is to come in the spirit and power of Elijah. And when he appears, pansinin po ninyo ang pronoun. Pronoun po dito, he, hindi po she. Okay? When he appears, men may say you are too earnest. You do not interpret the scriptures in a proper way. Therefore, ay hinula na po ni Ellen G. White na mayroong darating, na kung darating po siya, ay mayroong magsasabi sa kanya na hindi mo ini-interpret ang Biblia ng tama. Mali ang pagka-interpret mo. Kaya, let me teach your message. Kaya yun po mga kapatid, yung nangyayari. Na mayroon pong binadala ang Panginoon na mag-interpret na prophecy. Ito po ngayon ang ating pinag-aralan actually. Yung mga napag-aralan niyo po, Matthew 20, pero madaanan po natin yan sa ating pag-aaral sa present truth, na kung saan ito po yung magpapaliwanag sa atin bilang mga Seventh-day Adventist. Kasi ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, we are the chosen people of God. Now, if we are the chosen people of God, then there is actually another message, which is another angel that will give force and power to the third angel's message. Yan po ay ating mapag-aralan pa sooner. Okay? Now, sa Revelation, ito na po yung another angel. At mapapansin nyo po sa ating pinag-aralan last week. Okay? Last 2 weeks actually na napag-aralan po natin yung part ng study about when the Spirit comes. Di po ba? Na yung when the Spirit comes, ay napag-aralan po natin yung two sheep and young cow. Okay? Ito po. So, ito po yung nakita po natin dito na mayroon pong lalaki. Okay? May lalaki po na nag-nourish ng young cow. Malaki po siya pero bata pa. At itong sheep, mature na siya pero maliliit. At napag-aralan po natin na dito ang source ng milk. Kaya out of the abundance of milk, dahil sila ay na-nourish, ay makakain tayo ng butter. Yung butter na yan po ay turned milk. Ibig sabihin na process na gatas. Na process na gatas in the sense that it was already interpreted. Okay? So kaya itong nag-nourish ng young cow at saka two sheep is actually the one that was predicted by Ellen G. White. That somebody is to come in the power and spirit of Elijah, that when he comes, people may say, you are too earnest. You are not interpreting the scripture in the right way. Let me teach your message. Pero kung ating pansinin mga kapatid, itong ating napag-aralan ay nakita po natin na talagang tumpak sa nanggaling lamang po sa banal na kasulatan. Wala po tayong ginagamit na mga commentary from other religion. Sa amin po bilang mga pastor, ay ako po makarelate ako rito kasi sa ating school po ay tinuruan po kami na maggamit ng mga commentaries from Baptist, from Katoliko, from other writers. So, ang amin pong isipan, ang lahat ng mga pastor po na nag-aral sa UP sa mga school po natin ay nagbasa ng commentary ng Baptist, nagbasa ng commentary ng Katoliko, at i-gather po yun lahat. Sabi kasi sa amin ay tools po yun. Tools of interpretation. Kaya noong nagkaroon po kami ng paggawa ng interpretation or yung thesis, nag-thesis po kami sa isang subject, isang teksto lang ang ginamit. Okay, sa iyo ganitong teksto. Pareho, halimbawa dalawa kayo. Isang teksto lang ang i-expound ninyo, interpret ninyo.
Pagdating po sa pag-explain na, ay magkaiba kami. So we cannot see eye to eye. Bakit? Because nagbasa po siya sa komentary ng Katoliko, basa ng komentary sa mga Baptist, ang isa naman ay iba rin yung binasa niya. So nagkaroon po ng hindi pagkaintindihan pagkatapos po ng research. So yun po ang nangyayari. Kaya huwag po tayong magtataka na sa ating pong iglesia ay iba-iba ang panindigan ng ating mga pastor din. Kasi isa rin po ako nag-aral sa theology. So I know that one. So kaya nga po sabi ko bakit magkaiba kami ng isipan? Bakit magkaiba kami ng panindigan dito? Because of that matter na wala pong depository. Pero pag dito po ang sinundan natin na mayroon po tayong communication from the Lord na golden bowl, mayroon golden bowl na kung saan yun po ang depository of all truth, na kung saan ay nandyan po ang mga interpreted na mga salita ng Panginoon. Sabi po rito, mayroong another angel. Another angel po ba yan ay separate po ba yan o it will join or unites? Sabi po rito yan po ay mababasa natin actually sa Revelation 18:1. Sabi po rito, and after these things, I saw another angel. Okay. So, another angel po, kung mayroon na pong 3 angels message, mayroon pong another angel to give force and power. Kasi sabi po rito, I saw another angel come down from heaven, having great power, and the earth was lightened with his glory. So ito po ay another. Hindi po siya ganun, yun pa rin. Kundi mayroon pong isang anghel na magbigay ng kapangyarihan doon sa third angel's message. And ayon po sa Spirit of Prophecy, Testimonies for the Church, Volume 6, page 60. In the Revelation, John says of the heavenly messenger who unites with the third angel's message. So ang mensaheng ito mga kapatid na ating pinag-aralan ay hindi separate. Kaya sinasabi po namin lagi na we are not other denomination. We are Seventh-day Adventist still. Pero ano ang accuse po sa amin? Ano po ang accuse sa mga taong nagtuturo na ito? They are accused of offshoot. Offshoot daw kayo, ganito daw kayo, ganyan kayo. Mga kapatid, kung maalaman lang nila yung mensahe, they will not say like that. Dahil ito po ay another angel that will give force and power to the third angel's message. Ibig sabihin, itong mensaheng ito na dinadala po natin, this is actually a supportive ministry. Supportive ministry po ito. Hindi po siya independent ministry. Ang independent ministry, they have, yes, independent, but they have their own function. Pero ang supportive po, ito po yung nagpapakain, nagpapahinog sa members sa church. Bakit kung makapag-aral po kayo dito, sino po ang mabubusog? Hindi po ba yung nag-aaral? So, ang naturuan po ng mensaheng ito ay mabubusog. They will be filled with the Holy Spirit na kung saan yun po yung laman ng kanilang buhay. Ibig sabihin, maging handa po sila sa pagdating ng araw. Okay? So sabi po rito sa komentary ni Ellen G. White sa Great Controversy 611, the angel who unites in the proclamation of the third angel's message is to lighten the whole earth with his glory. A work of worldwide extent. Ito na po yung malawakan na gawain mga kapatid. Sa ngayon, yes, sinasabi po ng ating iglesia sa Africa, mayroon na pong mga more than 1,000 of baptism. Mga kapatid, hindi lang po ang mangyaring ganyan. Because during the loud cry, nations will invite nations. Saan natin mababasa po yan? Okay, patunayan po natin yan. Dahil in the last days, there will be what we call talagang i-exalt po ng Panginoon ang kanyang bayan.
Basahin po natin sa Isaiah chapter 2, verse 2 to 4. Okay? Para at least may karagdagan po tayo dito sa present truth na kung saan ay may teksto po tayo na nations will invite nations during that time. Hindi lang po siya 1,000 na mabaptize, kundi there will be thousands of people that will be gathered because this actually the great multitude that no man could number. Okay? Okay, sabi po rito, sa Isaiah, ready ka ba dyan, Sister Veronica, or medyo mahina pa rin ang schedule, ang kwan mo? Mahina pa rin po. Hello po. Mahina, no? Mahina ang signal. Okay, sige po. Sige. No worries. Okay. Ito po ay Isaiah chapter 2, verse 2. Sabi po rito, and it shall come to pass in the last days. Okay, so prophecy po ito. In the last days. That the mountain of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it, and many people shall go and say, come. Ito na po yung panawagan. Come. Halina kayo. So nations will invite nations because it says here that nations shall flow unto it. And many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we will walk in his path. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Yan na po mga kapatid yung propesya na kung saan ay in that day, God's mountain. Kaya nabanggit naman dito yung mountain. Kaya yung mountain na yan mga kapatid is bayan ng Diyos. Hindi po siya heaven. Kasi sa interpretation po talaga sa Daniel, na yung stone na doon sa Daniel 2 ay galing sa langit. Pero ang sabi po sa teksto ay from cut out of the mountain. Kaya yun po ang kinokorek natin sa ating pag-aaral sa propesya. So sabi po rito, a work of worldwide extent and unwanted power is here foretold. So talagang makapangyarihan po ito. The Advent movement of 1840 and 44 was a glorious manifestation of the power of God. The first angel's message was carried to every missionary nations or stations of the world in the world. And in some countries, there was the greatest religious interest which has been witnessed in any land since the Reformation of the 16th century. But this, ang nangyari noon mga kapatid, these are the to be exceeded. Lalampasan pa siya po ng mga pangyayari ng mighty movement under the last warning of the third angel. So ito po ay hindi pa na nangyayari. Kaya we are still expecting to happen that when God's church will be purified. Kaya itong mensahe mga kapatid ay pinaulan ng Panginoon. Yun na po yung shower. Now we asked for the latter rain. God rain. Tawag nito, yung parang shower of rain to prepare us for that incredible day when the power of God will be given. Sabi pa po rito, pagpapatuloy, servants of God with their faces lighted up and shining with holy consecration will hasten from place to proclaim the message from heaven. So yun po yung mangyayari. They are going from place to place. Paano po sila dadalhin doon? Katulad po kay Elijah. Ano pong ginamit ni Elijah noon? Chariot. Chariot is God's transportation. It is actually the power of God na kung saan ay
You will be transferred from one place to one place. And we cannot expect, or we cannot limit the power of God at that time. Na kung saan ay kung papaano niya po gawin yun. Dahil he wants to deliver the people of all the world, mga kapatid. Dahil iligtas niya po ang great multitude. Marami pong maliligtas. Hindi lamang ang 144,000. Yung 144,000 ay buhay po yun. Maliban pa sa mga Adventist na namatay, pag sila po ay banal, ay yun din po ay bubuhayin ng Panginoon. So lahat po yun ay kabahagi po sa kaligtasan. Kasi ang yung akusasyon po, turo ng mga Davidian ganito, sila daw yan ang 144,000, sila lang daw maliligtas. Mali po yan. Dahil ang maliligtas po sa Seventh-day Adventist ay yung mga namatay na faithful, okay? Pinahintulutan po ng Panginoon na mamatay sila, but they have hope of eternal life. Yung 144,000 po ay perfected Christian character na po sila. Ibig sabihin, sila po yung buhay na hindi nakaranas ng kamatayan. They will be ready for translation because Elijah is actually translated without tasting death. Kaya yung mensahe ni Elijah, those who will accept the message of Elijah will not die. Yan po yung 144,000. Kaya in that day, in the last days, there will also be Elijahs. Plural. Ganon din po sa Savior. Naging plural din po yan. Saviors. Obadiah chapter 1, verse 21. Okay, nabanggit po dyan na sa huling mga araw, may mga saviors. May mga manliligtas. Yun po ang gagamitin ng Panginoon sa pagligtas ng great multitude. Kaya mali po ang kanilang akusasyon ng mga Davidian na nagtuturo ng ganito, ganyan, na sila lang ang maliligtas, sila lang yung aangkin ng kaligtasan. Mali po yan. Because this is actually for all Seventh-day Adventists na hayaan ng Panginoon pag ikaw ay namuhay ng banal sa harapan ng Panginoon, you will be saved. But God will lay you down in your grave if you cannot bear the trouble that will happen, mga kapatid. Kasi there will be a trouble such as never was since there was a nation. Daniel chapter 12 verse 1. Na there will be a trouble such as never was since there was a nation. Ngunit mga kapatid, ang sabi rito, yung proclamation of the message ay talagang lagana po yan sa the whole earth. By thousands of voices all over the earth, the warning will be given, miracle will be wrought, the sick will be healed, and signs and wonders will follow the believers. Satan also works with lying wonders, even bringing down fire from heaven in the sight of men. Revelation 13:13. Thus, the inhabitants of the earth will be brought to take their stand. Yan na po mga kapatid. So in these last days, God's people will be tested. Pero ang matestingan po doon, hindi na yung 144,000. Kasi yung 144,000 po, tested na. Ngayon pa lang, this is our test. That even our brothers against brothers. Kasi sila mismo ang mag-accuse sa atin, kapatid na sa kapatid. Na ituturo nila, ayon si Kwano, hindi yan Adventista. Nagkuha na yan, nag-offshoot. Oh. So yun na, nangyayari po yan ngayon. Kaya yun po yung test natin. Pero kapatid natin po sila. Kaya sa amin po, sa atin po, ay hindi tayo lalabas ng church. Kahit sipain ka dyan, kahit itaboy ka dyan sa church, ay pananatili sa church. Yan pong nangyari sa mga tumatayo po sa prinsipyo. Tumatayo doon sa mensahe na they are actually rejected in the church. Pero pabalik-balik pa rin mga kapatid. Ang karakter po natin ang inaano dito, yung ating sinasanay. Si Kristo nga po ay rejected sa kanyang sariling bayan mismo. Okay, so
we are drinking the cup that Jesus Christ as well drink. Okay? Now, ito na po. Sa early writings, 277, kaya tinawag po itong present truth or prophetic insights because it is actually from the prophecy. Prophecy po siya na binanggit po ng ating propetisa. Pagsabihin naman nila, bakit puro lang kayo Ellen G. White? Mga kapatid, ito po yung karakteristik ng tunay na iglesia na they have the testimony of Jesus. Yung testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yan po ay sabi doon sa Revelation chapter 14 verse 12 na have patience of the saints. Mayroon pong pagpasensya na sila po ay sumusunod sa mga utos at may pananampalataya ni Kristo. Yan po ang kanilang karakteristik. At alamin natin kung anong testimony of Jesus. Doon po sa Revelation chapter 19 verse 10. Ano pong sabi? Yung testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kaya sabi doon sa Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they will not speak in accordance with His word, they don't have the light, mga kapatid. So yun po yung mga kapatid, tingnan natin po kung ito po ba ay kuro-kuro ng tao, gawa-gawa ng tao, kundi or ito po ay salita ng Panginoon na kanyang inihayag sa mga propeta. Sabi po rito sa early writings, page 177, I saw another mighty angel commissioned to descend to the earth to unite his voice with the third angel's message. So ito po yung to unite, not to separate. Kaya yung mensahe po natin ay hindi to separate. Hindi po tayo nagseparar sa church, pero ina-accuse po tayo na nagseparar sa church. Bakit po? They have rejected the message. Ngayon, because it was rejected by the church, what will you do? Okay? So, nakuan pong ang mga kapatiran at that time, noong si Victor Hoti po, isa sa mga nanguna po dito, especially yung nagsulat ng message na ito, ay it was a necessity. Bakit po? Dahil para mapatuloy po ang mensaheng ito. Kaya kinakailangan ng organization. Okay? Magkaroon po ng association. Yung association is actually an association within our church na siyang magdadala ng present truth sa ating mga membro sa church. Kaya tinawag ko po siya na supportive ministry. Yan po ang in-explain ko sa aking mga kabats nga theologian. Mga presidente na po yan. Presidente po sa CLC, sa mga officers po sa CLC, sa South Central Luzon Conference. Yan po ay mga kabats ko, mga leaders na yan. They asked me about this and I answered to them. Sabi nila sa akin, ano bang pagkakaiba ng inyo sa mga independent ministry? Sabi ko sa kanila, I am not considering myself as independent ministry. I am considering myself as a supportive ministry. Bakit po? Dahil kung hindi po kayo nagpapakain ng mga prophecy, mga deep things, mga pagkain na may laman, hindi po puro lang gatas. Kami po ang nagpapakain. So, supportive po ang mensaheng ito. Pinapahinog po natin ang mga membro sa loob ng iglesia. Pero anong ginagawa po ninyo? Sabi ko sa kanila, nire-reject nyo, ina-accuse nyo. So, kung sila mga kapatid, they just respect me because they know me. They know me mga kapatid, pero yun na nga po ay talagang they popularize that, okay, itong taong ito ay huwag niyong tanggapin sa mga iglesia. So, yan po ang nangyari. But, the word of the Lord will still stand. Kahit wala po ako dyan, kahit hindi ako tatayo dyan, God will still have people who will stand for the truth. At mangyari po yan na may mga tao rin na nagtatanong sa akin, bakit ganito?
Bakit nangyari ito? Bakit na-ban ka ganito, na branded ka ganito, ganyan. So I have the opportunity to answer. At doon po ay naunawaan nila, ganun po pala. So yan po mga kapatid, ang kaparaanan ng Panginoon na we need not fight against them. Hindi po ako nakipaglaban sa kanila. Hindi po ako nakipagdiwati sa kanila, kundi just have that friendly, because we are still Seventh-day Adventists. We are all brothers and sisters. Kaya ito po yung ulan. Ulan po na magpapainog sa atin bilang Seventh-day Adventist. Kasi sabi ko nga sa kanila, I was born as a Seventh-day Adventist. Dahil ang lolo ko talagang yun, Sagrado Adventista yun, na siya po talagang nag-Bible study sa akin. And then sabi ko, I was baptized as Seventh-day Adventist. And even to my death, I will still be a Seventh-day Adventist, because that is the principle na kung saan ay tayo po ay mga Seventh-day Adventist, ngunit may mensahe po na dumating sa atin na hindi tinatanggap ng ating mga leaders. So that's the way where people of God will be revived, will be restored into the right path, mga kapatid. So I think kung lumampas po tayo dito, magsubra po tayo sa 1 oras. So I will reserve this one for the next week, para po hindi naman po tayo maumay sa hapong ito. At kung may mga tanong po kayo, we will try to answer po. At kung may clarification po kayo mga kapatid, ay let it be. You can voice out whatever question that you have. If you have question na hindi nyo po ma-express ngayon, you can type in our page and also in our messenger, so that atin pong masagot para po masatisfy po tayo sa mga bagay na hindi natin naklaruhan po. Okay? Any reaction? Any question? Hello po, brother. Malinaw na Yes. po ako? Yes po. Yes. Okay. Siguro po dun po sa sinasabi niyo na meron po kasi kaming sa Atikat po nandito. Meron po kasi kaming experience lang po since Opo, sige. nabanggit niya na rin po yung pagtanggal or pag-disfellowship po, parang ganun. Meron po kasi nakilalang pastor na talagang sabi niya, ayaw niya na daw pong maging pastor. Kasi nakikita niya daw po yung mga ibang pastor na nagpa-pastor lang dahil sa ganito, ganun, parang ganun po. Gusto niya na lang daw maging missionary. Tapos ngayon po, syempre po, nag-take advantage, tinake advantage ko po yun para isabihin yung mga aral about sa 144,000 and such. Tapos nakikinig naman po tong pastor na to. Pero sabi po ni Ate Kat na meron daw po siyang parang against daw po siya sa lambong, against daw po siya sa vegetarianism and such. Ano yun ba? Wait lang po. Tama po yun. May mga kwan naman talaga na may mga kasama po akong mga pastor din na kung saan ay hindi na po sila nagpatuloy na pagiging pastor, dahil yun na nga po, may nakikita din po sila na hindi maayos, hindi maganda na nangyayari po. May kakilala po ako na nagtuturo na lang po, hindi po siya nagpatuloy ng pagkapastor, yun na nga po, marami po diyan sa mga pastor natin na they are just after of pero hindi natin po kinakandem yung mga taong ito, no, dahil mga kaibigan ko rin po sila, mga kapatid ko po rin sila. Kaya ang kwan ko pa, nalulungkot lang po ako sa sitwasyon na yan, na kung saan ay may mga pastor na to the extent ay naging prejudice po sila sa mga councils ni Ellen G. White, especially dito po sa sinasabi nating lambong, sa lambong po ay hindi naman po yan ay turo ng isang sekta, kundi katuruan po yan ng Biblia. 1 Corinthians chapter 11 po yan, na kung saan ay hindi po siya ordinansa. Okay?
kundi is a way of worship. Yung mga ordinansa na binanggit po doon sa verse 2 ay hindi po kasakop doon yung pag-worship. Kasi ang ordinansa, pero pag-worship po is a worship. At yung worship na yon, you are honoring God, okay, by putting lambong to honor your head. Sino ang head ng babae? Ang lalaki. Sino ang head ng lalaki? Si Kristo. Sino ang head ni Kristo? Yan po ay nababasa doon sa 1 Corinthians chapter 11. At kung hindi mo gusto maglambong, sabi doon sa verse 6, ay mabuti pang magpakalbo ka. Oh, kung ang buhok ang siyang lambong, bakit magpakalbo kung yun ang covering? Di po ba? So, yun po ay logically speaking ay mayroon pong binanggit doon sa verse 16 na ang covering daw sa babae ay yung buhok niya. Oh, because it is actually the glory of woman, yung kanyang buhok. Kaya magkatunggali po siya doon sa verse 6. Kasi sa verse 6 po, sabi doon, pag hindi ka maglambong, ay magpakalbo ka. Kung nakakaya naman ang magkalbo, edi maglambong ka na. So yan po yung mga kapatid doon. Yung ibig sabihin, yung buhok ay hindi po siyang covering to worship or to honor. Kaya hindi po siya ordinansa, kundi it is actually a principle in worship that you are actually submitting yourself and honoring the head, na kung saan ay ang head na ultimate head is God. So it's actually a worship. Depende lang siguro sa mag-explain sa kanya, dahil hindi niya siguro masyadong nakuha yung mga verses po dyan sa chapter 11 ng 1 Corinthians, na kung saan ay magkakaiba po yung buhok at saka yung lambong. Yung lambong is actually to cover the glory. Para mag-glorify yung God, ay tabunan mo yung glory mo. Kaya yung tinatabunan doon yung buhok mo. Kaya dapat nga po cover. Kaya kay Ellen G. White po, mayroon po siyang hairnet. May mga teksto po tayo na magagamit diyan sa hairnet. Si Ellen G. White po ay nagagamit ng hairnet at bonnet to cover up the hair. Ayan po yung tinatabunan niya. Kaya kwan po siya, neat siya tingnan. Kaya yung nakita niyo po yung mga monk na babae dito sa Thailand, nagpapakalbo. Kasi ayaw nila mag-covering eh. So yun po, mayroon din silang katotohanan. Yung sa mga Katoliko, ang mga madre nila, di po ba may lambong? Yan, may katotohanan sila. Sa point na yan, ay totoo yan. Pero sa ibang bahagi ng katotohanan ay kulang. So hindi pa po buo. Kaya yun po yung tinitingnan natin, na lahat ng mga reliyon actually, mga kapatid, ay mayroon po siyang katotohanan. Kaso lang, may kulang. Okay? So lahat ng katotohanan po ay nasa atin bilang Seventh-day Adventist. At dito ngayon sa Seventh-day Adventist natin, ay mayroon pa rin kulang. Bakit po? Dahil adulterated nga po eh. Kasi 6 grain lang ang natanggap. Yung 6 grain sa Ezekiel chapter 4 ay adulterated po yon, niluto sa dumi ng tao. Ibig sabihin, niluto sa sariling interpretasyon. Kasi nagkuha ng mga komentaryo sa ibang libro na hindi inspired. Okay, Sister Veronica, sige po. May tanong po si Ate Kat. Sige. Ano daw po, brother? Ako na lang. Nahiya po sige. sila. Sige. Ano daw po? Pag po ba, di ba po alam na po natin yung lambong. Apo. Ganun. Pag po ba hindi daw naglambong, hindi daw po maliligtas? Hindi po basihan ang paglambong sa kaligtasan, ano? To the extent na yan, extreme po yan. Katulad din po yan sa vegetarianism eh. Pag hindi ka mag-vegetarian, hindi ka maliligtas, sabi ng iba. So, yun po ay extreme. Okay? Ang paglambong po ay iyong personal na commitment yan sa Panginoon. Kung kilala mo at nakita mo talaga na yan ay katotohanan at panindigan mo, pero kung hindi ka pa handa dyan,
Okay, ask the Lord for help. Panginoon, parang hindi ko yata kaya to kasi baka anong sabihin sa akin ng mga membro dito sa church na naglalambong na ako, ganito, ganyan. Pero if you are actually God's child, kahit ano pong sabihin ng tao, if you know it is a principle of worship, you will not be afraid. Kaya you are not after of the flesh, but you are after of the spirit. So yun po yung actually nung una, ang mga kapatiran natin, siyempre to enter into the church, bago pa lang, na you are bringing the message, ay parang kwan pa sila, hesitant pa sila to have this lambong. Pero sa kalaunan mga kapatid ay pag tumayo ka, pag napag-aralan mo ng husto yung banal na kasulatan, you are honoring God, not men. Kaya tatayo ka talaga. So kahit anong mangyari, yun ang prinsipyo ng Biblia. Yan ang kaparaanan para mahatiran sila ng mensahe. Maisabi mo, pinanalangin ko sa Panginoon to, pag-aralan ko itong nabasa ko. Pag-aralan nyo. I will send you the copy of the study of lambong, kung paano po ikwan yun, unawain yung paglambong para at least mapag-aralan nyo po. At individual po yan. No one will be condemned. Kung halimbawa hindi ka naglambong, no one will condemn you because it is yours. It is your relationship with God. Walang lambong na nagpakamatay o namatay sa cross. Walang vegetarian na nagpakamatay doon o namatay sa cross. Si Kristo lamang ang kaligtasan natin. Kaya hindi basihan po ang pagiging vegetarian, hindi basihan po yung paglambong, hindi basihan ang pagbayad ng tithes natin, ang pagsimba, hindi po yan kaparaanan para maligtas tayo. Kundi ang ating kaligtasan po ay nasa kay Kristo. Itong mga bagay na ito na paglalambong, dress reform, pag-vegetarian are just actually a connection. Demonstration lang po yan kung gaano ka kalapit kay Kristo. Na iyong naunawaan talaga kung ano ang pakay ng iyong ginagawa. Kung ano po ang ginagawa mo ngayon, yun po ang paninindigan mo kay Kristo. Na siya po ang nangusap sa iyo, siya po ang nangusap sa atin, siya po ang nagsabi sa atin na gawin niyon. Hindi yung ibang pastor, ibang tao. Sabihin natin talaga, ang salitang ng Diyos ang nagsabi nito, hindi ako. Hindi si Brother Glenn, hindi si pastor ganito, kundi kung ano po ang nasusulat sa Biblia, yun lang po ang ating sundan. Yun po mga kapatid, hindi po basihan ang paglambong. Ay ngayon kung halimbawa hindi ka naglambong, no one will judge you or condemn you na hindi ka na maligtas. Kasi extreme po yun. Na pag hindi ka naglambong, hindi ka maliligtas. That is wrong. Okay? I hope that helps Sister Veronica and Sister Kat na wala pong ganun sa mensaheng ito na i-condemn ka pag hindi ka mag-vegetarian, hindi ka mag-ganito, hindi ka mag-reform, hindi ka mag-ganyan, hindi ka na maliligtas. That is wrong. Ang kaligtasan po natin ay kay Kristo. Yung mga dress reform na yan, yung mga lambong na yan, yung vegetarianism na yan, yan ay manifestation of how strong is your faith sa Kanya. Okay? Any reaction pa po? Or mayroong karagdagan question po, Sister Kat? Sige po. Wala naman po, brother, na ano ko lang po na parang na-realize ko din po kasi nagkaanuhan nga po kami yung pastor, yung kaibigan po naming pastor. Opo, nakausap po namin kahapon, open-minded naman po, nasabi din po namin sa kanya lahat ng alam po namin. So may mga point lang po talaga na hindi namin maano sa kanya na hindi siya maniwala. Kumbaga, hindi kami magtugma ng at po. So ang sabi niya, interesado naman ako, sabi niya, interesado akong mapag-aralan niya mga ganyan. Kasi may kilala naman po siyang reform. Na open naman niya po at marami na rin po siyang may mga gusto rin po niya yung ganito na may care group. Kaya ang sabi namin kung gusto niya mag-join,
i-join po namin siya. Yeah, invite niyo Opo. po para at least mag-usap kami kasi makarelate po kasi pastor ako, pastor din siya. Opo, Sino po yung opo. mga may advanced studies, yun po ang ganda. Kasi may mga Opo. kakilala din po ako na pastor na ngayon po ay naniniwala sa message pero nandun pa po elder sa church. Elder po sa church tapos pastor background niya pero Opo. nagtuturo. Yan po, nasa behind lang muna siya. Hindi siya muna nagpapakilala ng ganito na kasi ma-prejudice kagad ng tao sa kanya. Kaya in some way or the other ay may mga kaparaanan po na maging discreet. Ay, ibig sabihin ay maingat tayo na hindi po tayo basta-basta na lang na mag-present ng message na hindi natin ka-close yung tao ay ma-prejudice kagad. Kaya tinakpan natin kagad yung kaniyang kaligtasan ba? Kasi pag na-reject po ng tao itong message na ito, kawawa po. Kaya dapat po ay gawin natin talagang maingat na hindi natin siya masaktan, hindi natin siya maitsapwera ba na pag marinig na yan ay hindi ka na niya pansinin. Kailangan nandun lang yung pagmamahal, yung patuloy na care para po sa ating mga kapatiran sa iglesia. Amen po. Ano po, Brad, Yes. ano po, siguro po sa kasi ang cellphone niya lang po kasi ngayon keypad. Aha. Opo, kaya kapag siguro po wala nang pasok, ma-join ko po siya dito sa Zoom. Okay. Opo. Ikwan nyo lang po siya. Kung may mga study po ako na i-share sa inyo, pwede nyo po siya actually ma-share sa kanya. Itong mga napag-aralan natin, I can share the PowerPoint para at least ma-share nyo rin po. At saka ma-share po sa inyo patungkol po sa veil. Opo. Veil ay nandun po yung explanation na magkaiba po yung buhok na glory of women at saka yung veil. Kasi yung veil is to cover the glory of the woman. Kasi we can glorify God, especially the woman, when we cover the glory of of the woman, which is the hair. Kaya nga po may lambong. Yung lambong is to cover the glory of the woman. At kung sabi nga po doon ay pag nahiya ka maglambong, magpakalbo ka na. Nakakaya naman yun. Mas nakakaya yun kasi nakakalbo. Pero ang mga monk dito po sa Thailand ay mga mongha po ay talagang nagpakalbo sila. Mga babae po nagpakalbo. Kasi yun ang prinsipo talaga po. Mayroon silang katotohanan na tinayuan din dyan na parang respeto po nila yan sa kanilang head, which is God. Okay? Amen po. Okay, so dito lang muna po tayo sa may kalahati ito kasi mahaba po siya masyado. Kaya inati-ati ko po kasi ayoko rin po na ma-stuck tayo sa sobra more than hour. Minsan naka-extend nga tayo mga kapatid. Ayoko rin na mangyari yon. So in-adjust ko lang po para at least makuha natin yung gist ng ating pag-aaral. Manamnam natin ba yung mensahe? Okay? So maraming salamat po at sa ating closing, let us kneel. Sister Veronica, can you pray there? Yes po. Sige po. Okay, let us pray po. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na lagi po kayong nangungusap sa bawat isa sa amin. Bagamat Panginoon, hindi po kami perfect, hindi po namin maabot ang inyong kalahatian at kaisipan, Panginoon. Ngunit naniniwala po kami, Panginoon, na through your Holy Spirit, Panginoon, ay mas lalong lilinaw at mauunawaan namin ang mensahe, Panginoon, na nais niyo pong ibigay at ipaliwanag sa amin, Panginoon. Yes. Naamin po namin, Lord, na kami po ay maraming kahinaan, maraming hindi ma-give up sa inyo, Panginoon, sapagkat mas naglalaban po ang aming laman at espiritu. Ngunit, Panginoon, umaasa po kami, Panginoon, na through your timing, Panginoon, through your perfect timing, Panginoon, ay kami ay isa na rin, Panginoon, sa fully surrendered na po kami, Panginoon, na wala na po kaming ibang hindi ma-give up, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoon, ang Yes. aming titignan, sapagkat kami ay naniniwala na through your Holy Spirit, Panginoon, ay
ang inyong mga pangako, Panginoon, ay siyang mangyayari. Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, lalong-lalong higit, Panginoon, si Brother Glenn na nagiging daluyan ng pagpapala, Panginoon, ginagamit niyo po siyang instrumento para po sa amin, Panginoon, na mas lalong lumiwanag ang inyong mga salita, Panginoon, at ang liwanag at katotohanan, Panginoon, na nais ninyong ipadama. Tanda ng inyong pag-ibig, Panginoon, ay aming nauunawaan. Ganoon din, Panginoon, ang mga viewers, ang mga dumalo dito sa Zoom, Panginoon, na inyo rin po kaming pagpalain, Panginoon, at bigyan ng patuloy na pakikisama ng inyong banal na Espiritu. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa kung saan naman po kami nasusumpungan na nagkakasala. At ito lamang, Panginoon, ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas, walang iba kundi si Jesucristo. Amen. Amen. Let the words of our mouth, the Amen. meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, Amen. maraming salamat. God Thank you bless. po, Brother. Thank you po. Okay. Okay, see Salamat po, you next. Ninong. Okay, God bless, Darlene. Ingat kayo dyan. Regards kay Walter. Opo, thank you po. Okay, bye-bye.